Happy Sunday, Y Rockers! I know that you are all excited to worship the Lord. Kaya tawagin mo na lahat ng mga kasama mo sa bahay at aawitan natin ang ating Panginoon ngayong araw. Come on, let's worship! Di mga lamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Yaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ika'y sapat na at ika'y higit pa, Panginoon. Come on, let's sing! Di mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Yaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Yaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tunay kang ika'y sapat na, ika'y higit pa para sa amin, O Lord. Wala na po kaming ibang nanaisin sa buhay namin. Napakabuti mo po. Thank you po, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Tunay na wala nang higit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na.
Hallelujah. Panginoon, patuloy ka po namin pinapupurihan sa bawat lugar na kinalalagyan namin ngayon, Ama. At tunay nga, na Lord, ni minsan hindi ka po nagkulang sa buhay namin. At ngayon, Panginoon, gusto ka po namin papurihan, Ama. Maraming salamat po sa bawat biyaya, sa buhay, sa kalakasan. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, Ama. Sasambahin kita, Panginoon. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, Aman. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon, inibig mo ko noon, Panginoon, tunay at tapat ang pag-ibig mo para sa amin, Ama. Salamat po. Ika'y papupurihan, ika'y pasasalamatan. Mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen.
Siyempre, desperado kami kasi sa totoo lang, ang hirap ng buhay at hindi kami binigo ni Lord. Manami ding struggle pero napaka-faithful ang Lord. Last April 2023, nakapagpakasal kami ng aking partner. Kahit financially, hindi kami prepared. Madalian ang preparation and the Lord provided. Tapos last June, unfortunately, na-terminate ang contract namin sa work dahil sa financial issues sa aking pinasukan na company. But praise God, kasi bago ma-terminate yung contract namin, nagkaroon ako agad ng panibagong work at favorable sa amin kasi Monday to Friday lang ang work. Di katulad nung previous company na napasukan ko na may Sabado at may Linggo. Ayun. So maraming oras na ang sa family. Nabuhasan din ang stress ko sa work at hindi kami nawalan. Nakakatuwa pa kasi hindi ko na-expect na ang laki ng back pay na na-receive ko sa dating company ko. Laging may grocery, laging may pambayad sa bills, hindi nawawalan ng gatas yung anak namin. Nakakain sa labas, nakakapagpaabot sa family at higit sa lahat, pinagpapasalamat ko ay yung health ng family ko. Napakabuti ng Diyos. Madami pa ding times na na-doubt kami, matigas ang ulo, pero napaka-gracious ng Lord. Isa pa sa pinasasalamat ko is yung patuloy kaming binabago ng Lord. Hindi lang as a family, a parent, pero as an individual Christian. Hindi ako magsisisi na pinagkatiwala ang buhay sa Lord. Once again, ako nga po pala si Jomel Pirin. Ito ang aking first fruit, kwentong first fruit. Salamat po. Yun. Maraming salamat po, Kuya Jomel. Palakpakan naman po natin siya ulit. And si Lord sa buhay ni Kuya Jomel. And of course, sa ating worship team kanina. Di ba, napuno po ba tayo sa ating pagpapuri kanina? Lahat po ba tayo ay na-bless? Amen. And of course, welcome po sa ating mga new friends. Meron po ba tayo mga new friends dito? Yan, okay lang ba? Shake hands natin sila. Para sa mga malapit po dyan, shake hands po natin ang ating mga new friends. Yan. So before po tayo magpatuloy, lahat po ba tayo dito ay gusto ng ganong testimony din kay Kuya Jomel? Yes. Lahat po tayo tama. Gustong-gusto natin yan. And of course, we are encouraging every one of you na kahit mahirap, magbigay pa rin po tayo kay Lord. Nung di ba may first fruit po? Nag-chat ako sa finance, ito na po yung first fruit ko. Kasi di ba, ang sakit sa damdamin. Tapos yung pagkasend ko, parang gusto ko siyang i-chat, pwede po bang pabawi muna? Tama. Kasi mahirap po talaga magbigay para kay Lord. Pero kaya po natin yun. Sabi nga, di ba, wala pong imposible kapag gusto talaga natin. Kasi kasama naman po natin ang Lord. So, before po tayo magbigay sa ating giving, okay lang po ba na mag-pray muna tayo? Pag-pray muna natin yung mga ibibigay natin kay Lord. Yes, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, habang magbibigay po ngayong araw po sa pagbibigay namin na ito, hayaan mo po na ikaw yung sentro ng puso namin, Father. Alam namin na mahirap, alam namin na may napakahirap i-deal ng pera sa puso namin, Father. Sometimes, ito po yung nagiging Diyos namin at napapalitan ka namin, Panginoon ko. But Lord, hayaan mo na unti-unti, yung mga anak mo, Panginoon ko, unti-unti, little by little, Panginoon ko, matututo kami na ibigay yung nararapat para sa iyo, Lord. Kahit may mga doubts kami, Lord, kahit pikit mata na kami na nagsasend, Panginoon ko, ng nararapat para sa iyo, gagawin pa rin namin yun, Lord. Sometimes, Lord, may takot, may pag-aalinlangan, parang hindi kami sure kung ano mangyayari bukas. Pero Lord, alam po namin sa pangalan mo pa lang, nagbibigay na ng assurance sa mga mangyayari sa amin sa kinabukasan namin, Father. Lord, alam po namin na yung ibibigay namin ngayon sa araw na ito ay
hindi galing sa puso namin, Father. Ikaw po ang magtama ng mindset namin. Ikaw po ang magtama ng puso namin to really give yung best namin para sa iyo, Jesus. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray, Amen. So before po tayo magpatuloy, yan, meron pong ushers na magpapaikot ng ating basket. Paikot po natin yan. And of course, ito po yung ating giving details. Para po sa ating tithes, offering, and first fruit, pwede po tayong magbigay sa ating BPI account, Wyra Christian Assembly Inc. 192111946. So, send po natin yung first fruit natin sa BPI natin para hindi madaling mapuno yung GCash natin. And also, meron din po tayo sa GCash kay Ate Catalina Tulay, 0966-213-6727. And next po ang pwede rin po kay Ate Stella Marie Plaso, 0966-6536-330. And of course, para po sa ating Mission Fund giving details, pwede po tayong magbigay sa ating security bank, Wyra Christian Assembly Inc. and 5031466727. And sa ating GCash din po, kay Ate Catalina Tulay pa rin po yan. Okay po? And of course, pwede rin po nating ibigay dito. Yan, pwede po nating i-scan yung QR code natin dito. And sa envelope po natin, meron pong nakasulat na ipapel po dyan sa loob. Doon na lang po tayo magsulat. Okay po? Tapos wag po natin silang apak-apakan, wag nating dumihan. Kailangan straight pa rin po yan, wag nating gugusutin. So yun lang. Bago po natin ipag-pray yung giving, okay lang po ba? Extend po natin yung kamay natin sa ating giving. Tara po, let's close our eyes and pray po ulit tayo. Yes, Heavenly Father, hallelujah, Jesus, Lord. Salamat po sa mga tao, Panginoon ko, sa puso ng mga anak mo, Father, Lord. Alam mo po yung kaibuturan ng puso nila, Panginoon ko. Alam mo po kung ano yung tinitibok ng puso namin, Father. Ikaw po ang nakakaalam kung ano yung tunay na dahilan kung bakit kami nagbibigay hanggang ngayon, Panginoon ko. Lord, hayaan mo po na marami pang tao ang ma-reach ng aming first fruit, ng aming tithes offering, ng aming mission fund, Panginoon ko. Hayaan mo po na hindi lang bansa namin yung ma-reach nito, but Lord, masasustain nito yung mission namin hanggang pag-abot namin sa dulo ng mundo, Father God. I-bless mo po ang bawat isa, Father, according sa needs namin, Panginoon ko. And hayaan mo po na bigyan mo kami ng magaling at excellent na financing skill, Panginoon ko, para ma-manage po namin yung pera namin, Father. Again, Jesus, tinataas po namin ang money namin, ang pera namin sa pangalan mo lang po, Lord. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. So with that, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Let's welcome our speaker for today, Bishop John Española. Maganda umaga po sa inyo lahat. Yun, magandang araw sa inyo. At syempre, February na. Ang bilis na, magpapasko na naman. Talaga naman, ang bilis ng panahon, di ba? Ay, supurit. Ang bilis-bilis ng panahon. Dati, ako ay 18 years old lang. Ngayon, ako po ay 35 na. Ang bihira. So ngayon, February na, syempre, love month na naman. Sino rito ang may hinahunting-hunting na dyan? Taas sa kamay. Sige, yung iba dyan, syempre, naghahanap na ng pag-ibig o mamahalin. So, ngayong buwan, ang pag-uusapan natin is about love. So, love truths, no? Yan ang pag-uusapan natin, mga katotohanan tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang malawak na topic at malawak na usapin sapagkat halos lahat ng tao ay naghahanap ng magmamahal sa kanila, naghahanap ng mamahalin nila. At the same time, lahat tayo ay nagkaroon ng ganitong klase ng karanasan ng pag-ibig. Yan ang pag-uusapan natin. Pero pag-uusapan natin ang unang-unang katotohanan, and that is God is love. Sabihin nyo, God is love. Yan. Ano bang ibig sabihin yan? Yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang pag-ibig? No? Kasi sa totoo lang, ang dami-dami nating napapanood ng mga pelikula, ng mga video, na dami-dami nating napapanood sa telebisyon, sa programa, sa K-movie, di ba? Sa J-movie, sa M-movie.
Sa lahat na yata, pambihira. Ang dami-dami natin napapanood, ang dami natin nababasa, pero ano nga ba talaga ang katotohanan ng pag-ibig? So, ang unang-unang dapat natin malaman that God is love. No? Ano ba ibig sabihin niya ng pag-usapan natin? Unang-una, gusto ko lang, alam niyo ba yung x-ray? Sino ito nagpa-x-ray? Sino ito nagpa-x-ray na? Yan. X-ray. X-ray, yan. Ibig sabihin, ano ka na, di ba? Tinignan yung baga mo, kung may baga ka pa, di ba? So, napilayan ka, in-x-ray yung buto mo, di ba? So, alam niyo ba na iyan ay, actually, na-discover lang yung x-ray, hindi naman inimbento yan, pero na-discover lang, no? At nung na-discover yan naka-discover yan ay si William Conrad Röntgen noong 1895, no? So, ang simple lang naman po ang principle ng X-ray. So, may mga X-ray beam, no, na papatamain lang sa katawan mo. Tapos, pag tumama yan sa katawan mo, siyempre babanggayan sa mga tissue ng katawan mo, bone tissue mo, cell tissue mo. Tapos, sa likod niyan, kaya ka tawag dito? Meron kang nakatalikod ka sa isang plate, di ba? Tapos pag tumama yung beam na yan, ayan na, siyempre magki-create ng image yan, di ba? Parang ganyan, no? Yung shadow, di ba? O, may ilaw, yan. Nakikita natin yung, di ba? Kaya minsan maganda lang kung nakaanino ka lang, di ba? Kasi ang gandang lalaki mo pag nakaanino ka lang. Pero pag tinignan na yung itsura mo, yun na, medyo parang mas maganda yata pag anino lang. Diba? So, ganun din. Ganun din ang X-ray. So, maganda siya. Actually, malaking tulong siya sa medisina. Malaking tulong siya kasi through X-ray nalalaman agad ng mga doktor kung may napilayan ka ba o may problem ba ang baga mo, meron ka bang tumor. At dahil yan, malaking tulong yan sa medisina at sa mga doktor. Yan. So, bagamat malaking tulong siya at naging malaki ang advancement ng pag-cure ng mga sakit dahil sa X-ray, hindi rin pwedeng lagi mong gamitin yan. Di ba? Kasi bakit? Pwedeng maabuso ang katawan mo at dumating sa point na pwede rin siyang maging cause din ng cancer. Kasi ma-deform, maaaring magkakaroon ng problema. Kaya katulad yung tatay ko nagkaroon ng cancer of the lung. So, unang ginawa sa kanya, bago siya i-chemo, ay ni-radiation siya. Yun din yung ginagamit sa X-ray. So, nung nire-radiation yung kanyang laman, o yung tumor na tumutubo dun sa kanyang baga, tinatamaan yung kanyang, yung mismong pinaka-lungs din niya. So, nagkaroon din ng damage, no? At yung tissue niya sa buto, o yung buto niya dito sa ribs, ay nagkaroon din ng damage. So, hindi siya, maganda siya, pag tama ang paggamit, pero pag mali ang gamit at inabuso mo, maaari makamatay din sa iyo. Alam niyo, ganyan din ang pag-ibig. Di ba? Mayroon akong natutunan sa aking karanasan. Di ba? Sabi nga. Pasensya na kayo, mga kinakanta ko ngayon, di ba? Di ko kayang tanggapin. Di ba? Nakakalungkot nga, di ba? Ngayon, sa panahon natin ngayon, nag-try ako makinig ng best top 2020's love song. Di ba? Alam niyo naman, kasi ako na-stuck na ako sa 1970s tsaka 1980s na mga love song, di ba? Yung mga, I wanna know who love is. Mga ganyan, di ba? So, nung pinapakinggan ko yung 2020, siyempre, ito na, sila Ben and Ben, sila Lolo, di ba? Alam mo, nakakalungkot kasi parang, bakit ganito ang mga love song ngayon? Puro, di ba? Pinagtagpo, pero di tinadhana. Mga ganyan na. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Puro broken heart. Wala na bang kantang love song na ngayon na hindi tungkol sa broken hearted, di ba? O broken heart, di ba? Talagang, sabi ko nakakalungkot, di ba? Dahil talagang, sa panahon natin ngayon, bagamat ang pag-ibig ay hinahanap at gustong-gusto at maraming tao ang sumasaya din sa pag-ibig pero marami din ang nasisira dahil sa tinatawag nating pag-ibig. Marami nasirang pamilya, kahapon nakikinig kami kay Papa Dudut. Dear Papa Dudut. Nakikinig ba kay Nay?
Pampagising ko yan eh. Kasi kahapon, haba ng biyahe namin. Grabe. From Manila to Camaratuan. Ako, ang traffic pa. So pag ganyan, talaga nakikinig ako ng papadudot. Di ba? At totoo lang nakakalungkot kasi marami ang sisirang pamilya, di ba? Marami ang nagkakasala sa ngalan daw ng pag-ibig. Di ba? At sabi pa nga ng iba, kasalanan ko ba ang umibig? Ako'y umibig lamang. Di ba? Mga ganyan. So, dapat maintindihan natin, ano ba ang mga katotohanan tungkol sa pag-ibig? Kasi pagka mali ang understanding natin tungkol sa pag-ibig, para ring x-ray yan. Magagamit mo sa maling paraan. At darating ang punto, baka maging cancer na sa iyo yan. At sa totoo lang din, nagiging cancer na rin siya sa society natin sa maling paraan ng paggamit at sa definisyon ng pag-ibig. So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba ang truth about love? Yan. 1 John chapter 4, verse 7 to 8, basahin natin. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. And whoever does not love does not know God, because God is love. Yan. Di ba? So, itong mga verses nito ay katotohanan tungkol po sa pag-ibig. Yan, malalaman natin ang tatlong katotohanan tungkol sa pag-ibig. Okay? Pero pag tinignan mo mabuti, unang-una, lahat tayo marunong magmahal. Tama? Actually, wala ngang bansa, walang tribo na hindi nila alam ang pag-ibig. Actually, lahat. Di ba? Maaring iba-iba nga lamang ang kanilang definisyon, maaring iba-iba nga lang ang kanilang lingwahe, pero iisa halos ang konsepto ng pagmamahal. Tama? Kaya nga merong isang kanta, Love in Any Language. Alam niyo ba yung kanta yun? Love in any language. Yan, yun lang, hanggang doon lang ako. Okay? So, ako kasi, musically ako eh. Musically inclined. Kaya lang sobra yung incline na wala sa pag... Diba? Pero alam mo, pangarap ko, sabi naman ng misis ko, gumaganda na yung boses ko eh. Pwede na ba? Lalo na pag nakainom, di ba? Joke lang, di ako umiinom, okay? So, maraming tao, actually lahat ng tao marunong magmahal. Lahat ng tao. Actually, hindi mo tuturuan ng tao magmahal eh. Tama? Ang bata, hindi mo tuturuan magmahal yan. Hindi mo sasabihin sa anak mo, halimbawa, nagka-baby ka, 1 year old na, 2 years old, anak, what is love? Hindi. Di ba? Tinatanong agad natin, alam mo ba si Papa? Hindi pa man niya alam yung definition ng love, pero pag tinanong mo, alam mo ba si Papa? Oo na yan. Kasi bakit? Kasi nararamdaman niya na yun eh. So alam niya na ang love is something na, it's about affection, it's about showing care, it's about showing your love, di ba? Yung care mo at yung pagtulong mo, yun ay pagmamahal na. So, pag ang bata, pag tinanong mo, alam mo ba si Papa? Hindi mo pa dinidefine sa kanya yun, ha? Sasagot na yun, opo, I love Papa, di ba? Hindi niya what is love? Walang ganun. Kasi bakit? Yan, di ba? Tayong mga magulang, kahit ganyan ang mga anak natin, love natin sila. Amen? Hindi naman natin tuturuan. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatuwa rin na isipin na hindi mo tuturuan ng sarili mo magmahal. Kusang lalabas yan, kusang mo mararamdaman yan, kusang meron kang gagawin para sa ibang tao pagka nakaramdam ka ng pagmamahal. Kahit hindi turo sa iyan. Kasi ang love ay innate sa tao, instinct yan sa tao. Ang problem lang ay kung paano natin ito i-express sa tao at kung paano natin masasabi na mahal natin ang isang tao o paano ba tayo magmamahal. Hanggang saan? Hanggang saan ka magmamahal? Ano ba ang tamang expression ng love? Ano ba ang limitasyon ng pagmamahal? Yan ang mga kailangan nating sagutin. Kaya maraming tao na totoo kaya nilang magmahal
Ang problema lang ay kung paano nila ito i-express. Kaya iba-iba ang paraan ng expression ng love. Di ba? Yung mga unang tribe, di ba? Ang nanliligaw ay babae. Di ba? Pag pinalo ng babae yung lalaki sa ulo, yun, love yun, di ba? Di ba? Meron daw ganun tribe, yung papaluin daw yung lalaking ganyan. Pak! Di ba? Pero hindi yun love daw niya yun, di ba? So, may iba't ibang expression na love. So, doon tayo nagkakaproblema. Paano mo i-express yung love? Ano ang limitasyon ng love? Di ba? At kung hanggang saan ka pwedeng magmahal? At ano ba yung mga tamang aksyon na pwede mong gawin sa pagmamahal? Doon tayo nagkakaproblema. Yan ay yung mga bagay na yan ang kailangan natin tanungin sa ating sarili kung paano para malaman natin kung paano tayo dapat magmahal. So today, pag-uusapan natin ang mga ilang katotohanan sa buong buwan na to, pag-uusapan natin kung ano ang mga katotohanan tungkol sa pag-ibig. Unang-unang katotohanan na dapat natin tandaan. Ayon sa binasa natin, sabi diyan, sa dulo pa lang, sa dulo, sabi niya, God is love. So una, lumalabas, God is the author of love. Sabihin nyo nga, sabay-sabay, 1, 2, 3. God is the author of love. Because everyone who loves has been born of God. Lahat daw ng taong marunong magmahal ay galing daw sa Diyos o ipinanganak sa ng Diyos. And knows God at kilala niya ang Diyos. So sa madaling salita, ang unang-una, God is the author of life. So hindi mo pwedeng sabihin na, ang problema kasi natin ay kung kanino tayo pupunta pag pinilit na nating aralin o inalam na natin, ano bang ibig sabihin ng love? Yan ang problema. The Bible declared God is love. So if God is the beginning and creator of all things, tama ba? Kung ang Diyos ang nag-create ng lahat ng bagay, kung siya ang beginning ng lahat ng bagay, that means He is also the creator of love. Siya rin ang nag-create ng love. Actually, sa totoo lang, lumalabas nga, hindi niya nga kinreate ang love because God is love. That means, hindi niya kinreate yan, pero innate din sa Kanya yon. Siya na yon. Pero hindi natin pwedeng baliktarin. Hindi mo pwedeng sabihin love is God. Mali yun. Ang tama, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi pwedeng baliktarin. Ang pag-ibig ay Diyos, mali yun. Kasi lumalabas, mas makapangyarihan ang pag-ibig kesa sa Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin ng God is love, ang Diyos mismo ay pag-ibig. Siya mismo ang pag-ibig. Siya mismo ang author ng pag-ibig. Sa Kanya nang galing ang pag-ibig. Mas matindi pa nga kasi before anything exists, before anything, lahat, bago pa man magawa raw lang lahat, unang-unang God is the beginning and God is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. He is the eternal God. So ibig sabihin, bago pa lahat ng gawin ng bagay sa mundong ito o sa lahat ng universe na ito o sa lahat ng creation, nag-umpisa, ang nauna si God, tama? Now, if God is the beginning of everything and God is love, that means before anything or everything exists, love is always there. Di ba? Parang gusto ko nang kumanta. Parang nakaka-create na tayo ng lyrics dito. God is always there. Love is always there. Hindi pa man tayo nag-i-exist, nandoon na ang pag-ibig. Ito, good news. And if God is love, therefore, everything that He created is born or created out of love. Wow. Di ba? O ako lang nakakaintindi nun. Di ba? So lahat ng bagay pala ginawa niya dahil sa pag-ibig niya. Tama? So hindi siya gumawa ng isang bagay na wala lang, na parang wala lang, trip ko lang. Walang ganoon. Lahat ng bagay ginawa niya out of love. Ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal. At pag pinag-aralan mo mabuti, lumalabas, nung ginawa daw ng Diyos ang lahat ng bagay, everything was created not only for Him, but for man. Sabi nga ng pag-aaral, sabi nga ng mga scholar, the crowning glory of everything that God created is man. Ang pinaka-crowning glory raw. Kumbaga yung
pinakarurok daw ng pinakamagandang lahat ng ginawa niya ay ang ginawa niya nung ginawa niya ang tao. Because everything was created for man and for God. Ibig sabihin, ginawa niya ang earth para sa tao. Ginawa niya ang puno, ginawa niya ang mga halaman, ginawa niya ang lahat ng ito, ang mga hayop, ang mga isda. Lahat niyang ginawa niya para sa pangangailangan ng tao. Why? Because for God so loved the world. Mahal niya ang lahat ng tao. Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako rito? That is why love is universal. Kasi bago pa ang lahat, may love na. And if God is love, everything is created out of love. So hindi pwedeng kanya-kanyang definition ng love. Hello? Ikaw ba pag bumili ka ng ng libro, 'di ba? At gusto mo 'yung libro, halimbawa, bumili ka ng Harry Potter, 'di ba? Na libro. Sino nakabili ng Harry Potter na libro? Oh, mami na. 'Di ba? Oh, sino ba original niyan? Ayun na nga, 'di ba? Di ba? Pero nung nakita mo sa bookstore, pambira Harry Potter, collection ng Harry Potter. Nung tinignan mo yung auto, nakalagay John Española. Di ba? Parang, ito ba talaga author niyan? Di ba? Bibili mo ba yon? Hindi. Kasi bakit? Hindi naman siya ang author nun eh. Di ba? So hindi pwedeng kumuha ka ng love o hindi ka pwedeng kumuha ng isang libro o ng isang bagay na hindi talaga ayaw nga natin ng peke eh. Ay, hindi, mahilig tayo. Ay, class A ba yan? Yan. Mahilig tayo sa class A. Tulad ng isang pastor, pumunta ng Hong Kong, mambira, yung pastor, tuwan-tuwa. Dahil nung pag-uwi niya sa hotel, tuwan-tuwa. Sabi niya, pambira, John, nakabili ako ng Adidas. Pira, ang mura lang. Magkano bili mo? Parang ang kwenta ko, lumalabas lang, 700 lang eh. Original. Sige nga, patingin niya. Pabira, nung tingnan ko, Abibas. Pero hindi naman Adidas to. Abibas. O, 4 na linya. Hindi kanina Adidas yan eh. Wala na, hindi na maibalik. Eto, matindi. Bumili ng luggage. Di ba? Nakamura raw siya. Pambira, mura ng luggage niyo. Ito ngayon, nasa airport na siya, pambira, maya bumigay na yung gulong. Basag yung ilalim. Yung plastic pa, lumawak pa yung basag. So bumuka na yung ganyan. Ako ba, yung tuloy, nasa airport, dala lahat ng damit niya, kasupot na gano'n. Kasi bakit? Peke. Hello? And sa totoo lang, maraming peking love dyan. Ang dami. Diba? Sa papadudot na lang, ang dami. Diba? Mga babae, naku, ingat kayo. Ang daming peking love dyan. Ang daming naliligaw sa'yo. Akala mo talagang, diba? Di, mahal talaga niya ako. Grabe talaga. Grabe sakripisyo niya. Siyempre, magsasakripisyo yan sa'yo. Nililigawan ka pa lang eh. Pero pag kayo na, maniwala ka, ikaw na magsasakripisyo sa kanya. Maraming peking love dyan. Hello? Nandiyan ba kayo? So, ang problema natin ngayon, dyan tayo nagkaagulo sa mga peke na love na yan. Kasi bakit? Hindi tayo pumupunta sa original author ng love. Hello? May kausap ba ako? Kaya marami nagugulo sa definition ng love kasi ang basis natin sa love, most likely, karamihan, feelings. Alam mo, tumindig ang balahibo ko sa kanya. Hindi kayo naihi ka lang. Kaya. Natakot ka lang. Di ba talaga naramdaman ko eh. Tumalo ng puso ko nung ano. Di ba? Ayun na, nung kayo na, tumatalon talaga puso mo, di ba? Sa high blood, lakas ng tibok ng puso mo sa galit. Di ba? So, yung problema natin, lalo na pag ang feelings ang pinag-usapan natin, kaya nga ngayon, ito problema natin, pag pinag-usapan natin ng love eh, ano bang nararamdaman mo tungkol sa kanya? Ba talaga eh. Diyan na, nakakatakot yan. Amen? May kausap ba ako rito?
Sabihin ng iba, paano lang, ano lang, paano kung wala na, pwede ba sabihin mahal mo kahit wala kang nararamdaman? Tsaka ako nasasagutin. Di ba? Pero siyempre kahit pa paano, may feelings naman. Di ba? Kaya lang problema, kung ang magiging definition mo ng love ay feelings lang, yan ang problema mo. Magkakaproblema ka dyan. So kailangan mong pumunta sa pinaka-author ng love. The same thing, di ba? Pag ikaw ba nagpagawa ng sino rito may iPhone ang relo? Sino rito ang iPhone ng ang cellphone, taas ang kamay? O yan, si Mami, di ba? O, di ba, bumili ka, cellphone, 79,000, 75,000, di ba? O, tapos binili mo, 75,000, tapos, bira, 3/24 pa, di ba? Ibig sabihin, 3 buwan pa lang nababayaran. Di ba? O pag nagka-problema ba yan, saan mo dadalhin? Ilalaban mo ba yan dalhin sa farmers, doon sa mga gumagawa doon sa taas? Hindi mo ilalaban. Bakit? Kasi pag yan pinagawa mo roon at binuksan na yan, hindi mo na mapapaayo sa Apple yan. At kung hindi pa nila, lalo na pag bago pa lang labas yan, hindi pa nila alam kung paano gawin yan, lalo masisira yan. The same thing. Wala kang ibang pupuntahan kundi sa pinaka-original kung saan galing, kung sino gumawa. Kung God is the author of love, believe me, siya lang ang makakapag-define ng tamang pagmamahal. Kahit ikaw, alam niyo, kaya marami sa atin, hirap na hirap magmahal, o kaya naman lagi nasasaktan sa pagmamahal. Bakit ganito na lang? Lagi ako nasasaktan, lagi na ako nabibigo sa pag-ibig. Problema mo kasi, iba ang standard mo sa pag-ibig. Hello? Balik ka sa author ng pagmamahal. Kung gusto mong malaman ang author ng love, go back to God. Why? Kasi siya ang author at creator ng love. Maliwanag ba yun? Pangalawa, God is the standard of love. Siya ang standard. Pag sinabi natin standard, ano ba ang batayan? Ano ba ang basihan? Di ba? Kasabi ng Bible, whoever does not love, does not know God. Ayan. Pag hindi ka raw marunong magmahal, hindi mo kilala ang Diyos. Baliktaran mo, kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo rin alam kung paano magmahal. Hello? Meron akong nabiling Rolex. Mga pa-Rolex lang naman ako. Di ba, pumunta akong Dubai. Ako, binabili ako may Rolex no, Rolex. Pero actually, peke yung Rolex. No? Mura lang. Pero ang ganda eh. Parang totoo eh. As one time, atin ako ng kasal sa isang kaibigan kong pastor. Tapos naiwan ko yung relo sa lamesa. Naiwan ko yung relo ko. So, hindi ko naman alam na iwan ko ganyan. Tapos maya nagkakapi na kami ng mga kinaumagahanan. Kakapi kami ng mga pastor. At sabi sa akin ng isang pastor, Pastor, wala ka ba nakakalimutan? Wala ka ba naalala? Wala ka ba nawawala? Sabi ko, wala naman. Yung relo mo nasaan? Ano sa akin? Ay, oo nga, no, sa relo ko. Ito ba yung nahanap mo? Pastor, alam ko presyo niyan. Yung isang pastor kasama kong bumili ron eh. Alam niya talaga, peke talaga yun. Pero hindi na rin siya nagsalita. Sabi niya gano'n, Pastor, alam ko presyo niyan. Bless ka, meron kang ganyan. Buti nga, natitempt nga akong hindi bigalik sa'yo dahil alam ko presyo niya, magkano yan. 1,000 yan. Ay, naku, salamat sa'yo. Buti nakita mo na lang. Hindi ko sinabing hindi peke. At sinabing hindi ko sinabing peke. Kasi yung nga doon sa loob eh, di ba? Ayun, praise God, mga 2 buwan, 3 buwan, di na umaandar. Ayun, nasa bahay, hanggang ngayon, ito pa rin. Nakailang pagawa na ako, ayaw umandar. Tapos nalaglag pa yung parang diamond, yung peking diamond, nalaglag sa loob. Alam mo, kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa kamukha yan, naniwala ka, pag fake yan, madaling masira yan.
Ganon din ang pagmamahal. Kasi bakit? Kasi ginawa siya wala sa standard. Hello? Ginawa siya wala sa standard. Kaya mahal yung mga yan, yung mga original. Bakit mahal? Kasi may standard yan. May standard ng quality yan. Yan ang problema sa atin. Ang problema natin, ang standard lang natin, puro pakiramdam. So ang problema mo, pag magkasama na kayo at na-realize mong hindi pala ang ugali pala niya ay pambira eh. Hindi pala talaga mabait. Di ba? Hindi pala talaga sweet. Aba, papira, ito na. Wala na kasi nga ang basihan ng love niya, ang standard ng love niya, puro pakiramdam. Kaya nung dumaan na sila sa pagsubok, dumaan na sila sa problema, wala na, bumigay na. Kasi bakit? Kasi wala sa standard. God is the standard of love. Naku, i-define pa natin ito. Meron tayong isang session tungkol dito. Kasi bakit? Napakahalaga na maintindihan natin ano ang standard ng love ng God. Kasi yan ang problema natin. Nakapanood ko ng K-Love, di ba? K-Love, K-drama. K-Love tuloy. Nakapanood ko ng drama ng K-movie, di ba? Ito na ngayon, kinukumpara mo na yung mister mo doon kay Lee Min Ho. Di ba? Bakit hindi ka ganyan? Di ba? O hindi ka gentleman? Di ba? Ako, lagi akong sinasabi, dapat gentleman ka. Gentle naman ako Di nga lang man. Gentle, di ba? So mga kapatid, dapat ang standard natin si God. Okay? So yan, pag-uusapan natin yan. Sa isang session, mahalaga yan. So kung meron ka mang pagbabasihan ng love, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ka nasasaktan kasi nga hindi mo alam ang basis ng love mo. Kaya ka nahihirapan. Kaya hindi ka rin magawang mahalin ng ibang tao kasi mali rin ang paraan ng pagpapakita mo ng pagmamahal. Kaya ka rin nasasaktan kasi mali rin ang expectation mo ng pagmamahal. Akala mo, dapat ganitong ginagawa sa'yo, hindi niya ginagawa, o sa nagagalit ka. Tapos sasabihin mo, hindi mo naman ako love eh. Yan nga ang problema. Kasi nga bakit? Ano ba dapat ang standard mo sa love? Alam mo, ang standard mo sa love, si God. At kung si God ang standard mo ng love, ibig sabihin, kung paano nagmahal ang Diyos, yun ang standard mo. At kung paano nagpakita ang Diyos ng pagmamahal sa atin, yun din ang standard mo. Wala kang ibang basihan, kundi si God mismo. Kung meron kang, paano ko mamamahal? Ito sabi ko sa misis ko. Sabi sa misis ko sa akin bago kami kasal. Kasi umuurong na siya eh. Umuurong siya 2 weeks before. Kakasal ako, umuurong. Sabi niya, bakit ka naman umurong? Na-insecure ako sa iyo eh. Bakit? Kasi ang ganda ng lalaki mo, baka lokohin mo lang ako. Sabi ganun sa akin. Di ba? Diyan ba misis ko? Ayun pala, nako. Babuwiin ko, di ba? Hindi. Ayan, gano'n. Kasi ano bang ina-expect mo sa akin? Sabi niya gano'n. Kasi siyempre, natakot siya. Kasi nga, baka may expectation ako. Sabi ko sa kanya, wala akong expectation sa'yo. Bakit wala? Kasi pag nag-expect lang ako, mapoprostrate lang ako. Pag na-prostrate ako, mainis lang ako. Pag nainis ako, mag-aaway lang tayo. So mabuti pa, wala na akong expectation sa'yo. Ganun ba? O tara, pakasal na tayo. Paminadali, in-adjust agad yung kasal namin. Di ba? Hindi, joke lang. Pero totoo, no? Bagamat siyempre, nag-expect ako, may mga expectation pa rin ako. Kaya lang, hindi ko kailangan i-push yun, hindi ko kailangan i-pursue yun, hindi ko kailangan ipili sa kanya. Kasi bakit? Kasi para sa akin, sabi ko na lang sa kanya, ganito na lang, kung tingnan mo na lang ang Diyos, kung paano siya magmahal, gano'n na rin mo mahalin ako. Di ba? Doon lalo siya nahirapan. Kasi, si love, unconditional ng love eh. So sabi ko, di unconditional love dan ako dapat meron ka sa akin. Kaya kahit nakakainis ako, wala siyang magawa kasi ang standard niya ay si God. Amen? Wais to. Di ba? Pangatlo, God is the source of love. Siya po ang source ng love. Sabi niya, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Pag naubusan ba ang ng gasolina ang sasakyan mo, sasabihin mo, wala na akong gasolina, ayoko na. Pwede ba yon?
O, naubusan ng baterya ang sasakyan mo. Wala nang baterya, patay na ang baterya. Ayoko nang gamitin to. Bili na lang ako ng bago. Pwede ba yun? Hayaan mo na lang ba yung sasakyan mong nakatenga ganyan dahil wala nang gasolina? Yan ang problema ng maraming tao. Wala na akong love sa'yo eh. Ayoko na sa'yo. Yan, di ba? Wala na akong love sa'yo, kaya tigilan natin to. Yun ang problema mo. So nasira ang pamilya mo dahil wala ka na raw love. Hello? Ano ang gagawin mo ngayon? Yun ang problema ng tao. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya pag naubusan na siya ng love. Kasi mauubusan ka ng love eh. Di ba? Pag nag-asawa ka, maubusan ka ng love. Alam mo pa kasi bakit? Ang bait ng asawa mo. Ako na pangasawa mo. May ex ako, sabi niya gano'n. Chinat ako, sabi niya, John, alam mo, dapat ako nakatuluyan mo eh. Sabi gano'n sa akin. Chinat ko, sabi ko, alam mo, mabuti nga hindi ako nakatuluyan mo eh. Kasi hindi mo alam kung anong mamaranasan mo sa buhay ko pag ako sa buhay mo pag ako na pangasawa mo. Kasi bakit mauubusan ka ng love sa akin? Sabi ko na, mali example ko eh. Sabi, hindi ko na sana itutuloy eh. Naisip ko na baka mag-yes eh. Ha? Totoo. Alam niyo, kahit kanino, sa tao, maubusan ka ng love. Nakakainis, di ba? Nakakainis, nakakagalit. At minsan ang hirap. But the good news is this. Maubusan ka ng love, pero si God hindi maubusan ng love. At sabi diyan, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Ang gagawin mo lang, bumalik ka lang sa Diyos. At sabihin mo, Lord, ubos na po ako. Wala na akong love. Ayoko na sa Kanya. Gusto ko na siyang patayin. Punong-puno na ako sa Kanya. Dami niyang ginawa. Pero Lord, sabi mo nga sa Bible, love your enemy. Tuturing ko na siyang kaaway. Pero sabi mo, mahalin ko pa rin ang kaaway ko. So Lord, hindi ko siya kayang mahalin. Pero Lord, tulungan mo ako. Punuan mo ulit ako ng love. Lord, parang sasakyan. Lord, ubos na gasolina ako. Punuan mo ulit ako. Good news. Libre ang love kay Lord. Alam mo yan? Naubusan ka na magmahal ng tao kasi dami niyang ginawa. Good news, kaya mo ulit magmahal kahit hindi na siya kamahal-mahal. Kasi bakit? Kaya kang punuan ng pag-ibig ng Diyos. O kaya naman hindi ka na makaranas ng pagmamahal. Dahil parang lahat na lang ng tao, inapi ka, siniraan ka, binitray ka, sinaktang ka. Good news, ang tao mauubusan ng love sa'yo. Pero si God, hindi siya mauubusan ng love sa'yo. Kaya kanyang punuan kahit kailan. Wala kang makikitang love sa mga tao na kapaligid sa'yo. Good news, God, hindi ka mauubusan ng pagmamahal. Kasi mamahalin ka niya kahit hindi ka kamahal-mahal. Because why? God is the source of true love. Kaya tandaan natin ito. Dito ako magtatapos. If you are looking for true love, sino nito naghanap ng totoong pag-ibig? Taas ang kamay. Go back to the author, the standard and the source of love, si God. For He will never fail. He will never fail you to fully experience His unmeasurable love. Tandaan natin, tatlong bagay. God is love because God is the author of love. God is the standard of love. And God is the source of love. Tatayo tayo lahat, mga kapatid. Tayo po'y lalapit sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I want you to close your eyes. Sa oras na ito, tandaan natin, lahat tayo naghahanap ng pagmamahal at naghahanap ng paraan kung paano magmahal at gusto natin magmahal.
Pero sa totoo lang, hindi natin kaya magmahal ng tao kung hindi natin nararanasan ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Kaya hanap ng love sa ibang tao kasi hindi ka bumabalik muna sa love ni God. So sa oras na ito, the only way for us to truly experience the love of God and to be able to love other people like the love of God is for us to receive the love of God in our lives. Sa oras na ito, kung gusto mo mangyari yan sa'yo, manalangin ka ngayon, sabihin mo, Lord, gusto kong maramdaman ulit ang pagmamahal mo. At gusto kong punuin mo ako ng love ulit. Kasi sa totoo lang, naiinis, nagagalit na ako sa mga taong minahal ko pero hindi naman ako minahal. O minahal ko pero niloko ko, sinaktan ako. O sa mga taong nag-e-expect ako na mamahalin ako pero hindi pala ako. Hindi pa na nila kayang mahalin ako ng katulad ng pagmamahal ko. Pero Lord, kahit na sila'y nagkulang, gusto ko maranasan ang pag-ibig mo. Kasi sa iyo lang ako makakakuha ng kapunuan ng pag-ibig. So sa oras na ito, Panginoon, malapit ako sa iyo. Mananalangin ako sa iyo. Come on, I want you to pray. Mahalin natin ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, Panginoon, punuin mo ako ng love mo, Lord. Punuin mo ako ng love mo, Lord. Yes, Lord. Let the love of God flow. Come on, hayaan mo, punuin ka ni Lord ng pag-ibig. Maaari nasaktan ka. Maaari napuno ka na ng galit. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya niyang alisin yung galit sa puso mo. Hilingin mo lang sa Kanya, Lord, please, tulungan mo akong muli mapuno ng pag-ibig mo. Dahil gusto ko magmahal. Magmahal sa iyo. Magmahal sa aking kapwa. Mahalin ang mga taong naghahanap din ng pagmamahal. Lalo na sa mga taong kailangan ng pagmamahal. Father, let your love flow in my heart right now. Alam ko, mahal mo ako. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit kailan, hindi siya nagkulang sa iyo. Maaari sinaktan ka ng maraming tao. Maaring hindi mo maramdaman ang pagmamahal ng mga taong supposed to be nagmamahal sa iyo. Pero hindi sila ang standard ng pagmamahal, kundi ang Diyos. So sa oras na ito, if you really want to experience the love of God in your life, sabihin mo lang, Lord, here I am. Fill me with your love. Tulungan mo akong maranasan ulit ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. At tulungan mo akong magmahal, Panginoon, ng katulad ng pagmamahal mo. Alisin mo ang galit, sama ng loob at inis sa aking puso. At palitan mo ito ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. You are my source of love. You are my standard of love. You are my author, the author of love. Father, we thank you and we bless you, Lord God. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen, Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, magmahal tayo ng katulad ng Diyos. So, sa oras nito, tayo po ngayon ay magkakaroon ng breaking of the bread. Katulad ng ginawa ng Diyos, pinakita na ng Diyos ang kanyang pag-ibig noong pa man sa atin. Amen? Do you believe that? Noong pa man ay pinaranas niya na sa atin ang pagmamahal niya. Pinakita niya na. At kung meron mga standard na ginawa para makita natin ano ang klase ng pagmamahal, ayun ay yung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi nga ng Romans 5:8, sabi niyan, God demonstrates His love for us in this. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus ay napako sa krus at bago siya ipinako sa krus, sabi niya, sila ay nagkaroon ng Last Supper o Last Communion.
Kinuha niya ang tinapay at sinabi niya, ito ang tinapay. Kanin niyo ito bilang pag-aala sa akin. Aalalahanin natin ang ginawa ni Jesus. So, sa oras ito, taas natin ang tinapay. Pumikit tayo. Alalahanin natin na si Jesus, ang kanyang katawan, siya ay pinako sa krus para sa iyo. Pasalamatan mo siya. Sapagkat ipinako siya dahil sa kasalanan natin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat pagmamahal mo sa amin. Ikaw ang ipinako sa krus at hindi kami. Ikaw ang namatay, hindi ho kami. Ikaw ang nasugatan, hindi kami. Salamat po sa iyo. Talangin namin, huwag ka namin makalimutan. Mamahalin ka namin hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa kabilang buhay. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Kanin po natin at tinapay. Taas natin ang Diyos, Panginoon. Ito ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At sabi mo nga, inumin namin ito bilang pag-aalaala sa iyo. Ito ang simbolo ng dugo ni Jesus na siyang dumanak sa krus ng Kalbaryo at ang dugo na naglinis sa iyong mga kasalanan. Ang dugo rin na siyang nagbigay ng karapatan para maging anak ka niya. Sa oras ito, Panginoong Jesus, inaalala po namin ang dugong dumanak sa krus para sa akin, sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Mahalin ka namin. At huwag namin kalimutan lahat ng sakripisyong ginawa mo. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, mahalin ka namin, paglingkuran ka namin. Huwag kaming tatalikod, huwag kaming titigil. At mamahalin ka namin katulad ng pagmamahal mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, inumin po natin ang grape juice. Kaya sabi ng Biblia, gawin daw natin ito hanggang sa pagbalik niya, sapagkat si Jesus ay babalik at tayo po ay makakasama niya sa kanya ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. God bless you po. Pwede na po tayo makaupo. Amen. Maraming salamat po, Bishop John. So once again, palakpakan po natin si Lord. Yan, palakpakan po ulit natin si Lord. Grabe yung topic natin sa araw na to. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong na-take notes. So, yan. So, before po tayo mag-continue, gusto ko lang po i-share yung na-realize ko mula sa topic natin kanina. Kasi nga, di ba, February na, ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming mga tao na naghahanap minsan ng love, ng pagmamahal sa kapwa nila. Kaya pala nagkakagulo-gulo yung buhay natin minsan kasi iba-iba yung standard natin ng pagmamahal. Tapos habang nakikinig ako habang inaalala ko minsan yung mga sinishare ng winawan-on-one ko, pag may problema sila tungkol sa pagmamahal, ang pinaka-root cause pala nun ay mali yung standard natin ng pagmamahal. Maling-mali pala yung basis natin ng pagmamahal kung bakit tayo nasasaktan. So sometimes, nagkakaroon tayo ng unnecessary pain na hindi naman talaga kailangan, na wala namang dulot para mag-grow ka bilang tao, pero nararamdaman mo. Kasi nga mali yung standard mo ng pagmamahal. And actually, yung pagpasok ng 2024, isa sa mga prayer ko ay, Lord, ilayo mo po ako sa mga maling tao na magdodraw lang sa akin para malugmok sa maling definition ng pagmamahal. Kasi kapag nalaglag ka na doon, mahirap na umahon, di ba? Sabi nga ni Bishop John kanina, ang problema kasi sa atin, ang basis natin, yung feelings natin. 'Di ba? Yung feelings natin na uncertain, ngayon masaya ka, mamaya broken heart ka, tapos naglakad ka lang, biglang nagalit ka na, napaka-uncertain niya. Hindi siya reliable basis ng pagmamahal. So, na-remind lang ako din na, kailangan nating maging firm sa kung ano yung pagbabatayan natin ng basis natin, kung paano tayo magmamahal, kung paano natin i-express yung pagmamahal.
And last is ito, isa sa mga problema ko is kung paano ko i-express yung pagmamahal ko sa kapwa ko. Kasi usually, nami-misinterpret ako. Usually, ayan yung laging feedback sa akin. One time, merong isang wire hacker lumapit sa akin, uy, alam mo, akala ko talaga ang taray mo. Alam mo talaga, akala ko talaga ang maldita mo. Tapos, doon ko naisip, nagtanong ako kay Ate Ems, Ate Ems, ano bang problema? Bakit sometimes nami-misinterpret ako? Kasi sabi niya, mukha daw akong nangangagat minsan. Kahit hindi pa ako nakikipag-usap. Sabi ko, oo nga, ganun ba talaga yun? Tapos, kinausap din ako nung manager namin. OM namin siya, OM. Tapos, sabi ko, bakit kaya ako nito kakausapin? May nagawa ba akong pagkakamali? Okay naman yung performance ko ngayong buwan. Tapos, yung coaching namin, umikot lang sa attitude. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Pa-simba-simba pa ako, pa-life coach pa ako. Tapos, yung iikot ng coaching namin is attitude. Kasi nami-misinterpret pala somehow kung paano ko nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa ko. Especially ako, tahimik lang ako. Tapos, pag nag-greet ako, gumaganon lang ako. Gusto niya pala nag-good morning, nakasmile. Hindi kasi ako nakasmile. Siguro nami-misinterpret sometimes sa action natin. Pero ngayon, napakaganda ng topic noon. Lahat tayo na-remind kung ano ba talaga yung basis ng pagmamahal sa atin na dapat nating ina-apply sa buhay natin. So, yun lang po. And before po tayo magpatuloy, of course, let's have na po our announcement for today. So, sa ating announcement, of course, nandito pa rin po tayo sa ating series natin ngayong February na Love Truths, Understanding the Truths About Love. Meron po tayong 3 Sunday worship service, AM, 9:30 AM, 2 p.m., and also 7 p.m. So next po is meron po tayong magaganap na advanced life coaching classes. Ang enrollment po nito ay extended hanggang February 6, Tuesday po. Tuesday po yan. Tapos for more information, pwede po nating i-contact yung mga coaches po natin. Pwede po tayong magpag-guide sa kanila. Meron po yung payment sa mga affiliates ng Designare. Meron po tayong 1,500. Discounted na po yan. Saan pa kayo, di ba? Mag-enroll na tayo. And also, meron po din po tayong fee para sa mga non-affiliate member. 3,000 pesos naman po yan. So lahat po tayo, ine-encourage po namin kayo na mag-enroll sa ating advanced life coaching. And also, meron po tayong Central Morning Prayer Babad. Every Saturday po yan, 7 o'clock a.m. via Zoom po. Anytime po, mag-join po tayo doon. Isasend po yung link sa ating GC. And next announcement po is, meron po tayong live preparation. This February 17, 2024, 1 p.m. to 5 p.m. Dito po yan sa Sparks Place, Cubao. And balita ko po, marami po tayong delegates dyan sa Eastwood and sa iba't iba pang life coaching natin. Tapos mag-register na po sila. And also, meron din po tayong live retreat, February 24 to 25 sa Cavite po yan, sa Amadeo po. And next announcement is, meron po tayong Soundtech and Lights Ministry, Volunteer Call and Training, Saturdays of February, starting this February 10 na po yan. For more details, pwede po natin i-contact si Jeremy or si Justine Falarcuna. And also, meron pa po ba yan? Donation drive sa ating mga kids. Meron po tayong box po doon. Pwede po tayo mag-donate ng school supplies, art materials, snacks, books, and many more. Doon po yan. Pwede po natin i-contact si Darlene. Okay po? And ayun lang po yung announcement natin. May nakalimutan pa po ba tayo? Mamaya po, meron po tayong groupings. Tara po, let's stand up po. Tayo po tayo and we will end this with the prayer. So yan, tara po, tayo po tayong lahat and mag-pray po tayo. Yes, Heavenly Father, hallelujah, Jesus. Lord, kapuri-puri ka talaga. Lord, napakadakila mo, napakabuti mo, Panginoon ko, napakamakapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa, Father. Lord, lagit-lagi kaming nagfe-fail, lagit-lagi kaming nagfo-fall short sa standard mo, Father. But Lord, yung pagmamahal mo na walang maliw, yung pagmamahal mo na walang humpay, yung pagmamahal mo na walang kupas,
na patuloy umaabot sa amin, Panginoon ko, kung gaano man kalalim yung pinagbagsakan namin, ayun yung nagpapatatag sa amin, Father Lord. Aalis na naman kami, matatapos itong Sunday worship celebration ng punong-puno ng pagmamahal kasi pinuno mo kami, Panginoon ko. God, mula ngayon hanggang sa dulo ng mundo, Panginoon ko, ikaw at ikaw lamang po ang aming huhugutan ng lakas at pagmamahal, Lord. Lahat kami ay lalabas na in love with you, Jesus. Come on, sabihin natin kay Lord palagi na, Lord, mahal na mahal ka namin, mahal na mahal ka namin at pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen! Let us celebrate and let us express our love to Jesus. Come on, let's go. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo inaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Come on, church. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lord, we thank you, Lord. We love you and we honor you in this place, Lord. Maraming salamat sa unconditional love mo. Indeed, you are our source of our love. You are our standard. At ikaw ang love, Lord. Maraming salamat, Lord. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen!